Good afternoon. So you're Mildred Harrison? Yes, I am. So kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, Yes, I right? do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Same, pero iba. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Ako nga po pala si Divine. Gusto ko po sanang i-share ang problema ko with my husband. DJ Lindsay, 8 taon po ang hinintay ko bago kami kinasal ng asawa ko. Pero sa palagay ko, parang napilitan lang po yung asawa ko. Kasi noon, sa tuwing nagtatanong ako kung ano bang plano niya sa future namin, halos wala siyang nasasagot sa akin. Kasi nga siguro, only child siya. At medyo alagain yung mga magulang niya. Kaya siguro ng time na yon, wala pa talaga siyang kaplano-plano. Natakot din ako kasi siya yung nagsabi sa akin noon na kung wala naman tayong patutunguhan at kung hindi ka na masaya sa akin, maghiwalay na lang tayo. Kaya naman napatagal ang paghihintay ko. At last, kinasal na po kami. Pero hindi ko po gusto ang setup namin ngayon ng asawa ko. Kasi naman DJ Lindsay, kinasal nga kami. Pero ang nakakasama ko naman sa bahay ay yung mga magulang niya at hindi siya. Pareho kasi kaming nagtatrabaho sa Manila at nasa province ang parents niya sa Bukidnon. Ako, nakatira talaga sa Manila. Pero ang nangyari, pagkakasal namin, huminto ako sa pagtatrabaho. Nagpaplano na kasi kaming magkaroon ng anak. Magka-baby. Pero itong asawa ko, pagkatapos ng kasal, bumalik po sa Manila at ako ang naiwan sa probinsya kasama ang mga magulang niya. Para niya po akong ginawang caregiver. Dati kasi, yung apo sa pamangkin yung nag-aalaga sa kanila.
Pero dahil nag-asawa na rin, wala nang mag-aalaga sa mga magulang ng asawa ko. Minsan tuloy hindi ko maiwasang isipin na nagpakasal lang yung asawa ko sa akin para dalhin ako sa probinsya at mag-alaga ng mga magulang niya. Para may makasama. Kasi after 6 months pa bago siya bumalik ng probinsya, hindi ko rin tuloy maintindihan kung paano kami makakabuo ng unang anak namin. Mali ba, DJ Lindsay, kung babalik ako sa Manila? Para naman magkasama kaming mag-asawa. Yun nga lang, maiiwan yung mga magulang niya sa probinsya at walang mag-aalaga sa mga ito. Pero paano naman ako? Paano naman ako na dinala niya sa probinsya? Tapos doon wala naman akong future eh. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko kasi sa tingin ko, parang ang sama-sama ng plano ko. Pero yun nga po, paano naman ako? Paano naman yung pagpaplano namin para sa aming pamilya? Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Please help me. Muli, ako si Divine. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Subuhin ko palang check your time. 13 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:13 on the clock. Ikaw pa rin po ang istasyon. Ito pa rin po ang istasyon. Anong ikaw? Ito. Ginugulo. Ito pa rin po ang istasyon na same pero iba. Pangga. We are number 106.7 Energy FM. Wow! Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo good morning sa mga pangga po natin na board sa life. Walang magawa. Hindi kasi feeling ko boredom yung nagsistrike dito kadalasan kay Divine sa letter sender natin. By the way, to those who just came in, ito po ang lihim ng liham. Wow! At makakasama mo ako. Ako po nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Okay ah! O, diba? Samahan kita hanggang mamayang 11 in the morning. And good morning sa lahat po ng mga nandyan na sa Facebook Live natin, facebook.com/EnergyFM1067. We are so live. Attendance na po tayo. Nasa na yung iba? Bakit wala pa? Good morning, Ate Baby, Rosemary, Nashri, si Carlo America, Mr. America. Good morning sa'yo. Si Arch nandyan na, si Jean Doldol, good morning. Pa-shoutout naman po from Las Piñas, especially kay Ken. Busy na nagluluto ng chicharon. Ang sarap naman niya. Salamat po. Thank you very much. O, diba? Anong gagawin mo kung nakuha mo nga yung gusto mo na magpakasal doon sa taong mahal mo, pero hindi naman nag-a-align yung plano ninyo with each other? Like, gusto mo makasama siya dahil nga gusto mong makabuo na po ng anak, pero ang nangyari, diba, nagkaroon ng twist ang story. Iniwan siya doon sa probinsya para mag-alaga doon sa mga magulang niya. Siguro hindi naman intentional na iniwan ka talaga doon para mag-alaga. Siguro nagkataon lang. Hindi naman siguro pinlano na, ito pakakasalan ko to para may may alaga na doon sa mga magulang ko. Feeling ko hindi naman ganoon. Grabe ka naman. Pero alam mo, Pangga, ikaw ang makakaramdam niyan ha. Kasi syempre mas nakikilala mo, mas kilala mo yung pagkatao ng asawa mo. Diba? So mababasa mo yan kung ano ba talaga, pinlano niya ba talaga to o talagang nagkataon lang dahil nag-asawa nga yung nag-aalaga sa kanila dati. Okay ah! Si Ate Yoli, nandyan na po. At saka si Leia Prestoza, nakikinig na po sa atin. Gandang umaga. And yung mga minibus ng San Juan na
nakikinig po sa atin tuwing umaga. Gandang umaga po sa inyo dyan, ha? Mabuhay po kayo. Balita ko, naka-Energy FM daw yung mga minibus ng San Juan. Oo. Gandang umaga. Pupogi talaga ng mga driver na ganyan. Thank you, thank you. O, yun na nga. Anong masasabi mo tungkol dyan? Let me know your explanations. Let me know your thoughts. Sabihin mo sa akin kung ano naiisip mo. Kasi ang palagay po nitong si Divine, ginawa lang siyang caregiver ng kanyang asawa para sa kanyang mga magulang. My gosh! Yun po ang pakiramdam niyang ginawa sa kanya. Imbis na bumuo sila at alam mo yun, magkaroon sila ng sariling pamilya, iniwan siya sa probinsya at tumitingin siya ngayon doon sa mga magulang ng kanyang asawa. What do you think about this? Ano daw bang dapat niyang gawin? Kasi ayaw niya, iniisip niya walang mangyayari sa kanyang future. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo, ha? Ito po na tayo muna sa comments dito. Sabi po ng mga pangga natin, sabi ni Zach, ayun kasi tayo, nagde-demand ng kasal kahit alam mo namang wala siyang matinong sagot sa future nyo. Nagbulag-bulagan ka lang siguro sa mga mali niya. Nag-expect mo rin or in-expect mo rin siguro kasi only child, maayos ang buhay. Na-expect mo siguro after kasal magiging maayos kayo ng bongga. Ikaw na rin na may sabi, natakot siya nun. Sabihin mo, makikipaghiwalay ka na sa kanya. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya ready magpakasal nung time na yon. Wow! Sabi naman ni Melody, huwag ka magstay dyan. Mababurnout ka lang tapos wala kang pinagkakaabalahan. Bumalik ka sa Manila at mag-work ka na lang for your career. Kung wala siyang plano sa future nyo, mahirap yan. Pag nagkaanak na kayo, ang dami mong aalagaan. Sabi ni Lorna, dapat kasi pinag-isipan nyo muna bago kayo nagpakasal. Bakit hindi kayo kumuha na mag-aalaga sa mga magulang niya? Mag-work ka na lang ulit at para kasama mo yung asawa mo sa Manila. Mahirap ang ganyang setup dahil sa tagal ng panahon bago siya umuwi, baka mambabae lang yan. Diba? Well, may posibilidad na gano'n ang mangyari. Hindi naman din natin dinidiscount yung mga posibleng mangyari din, di ba? Mapa negative o positive pa yan. Sabi ni Cedric, balik ka na ng Maynila para mag-work. Magdahilan ka na lang na kailangan mong mag-work dahil may kailangan ng family mo. Sayang naman yung trabaho mo, di ba? Sabi naman ni Gamil, only child, it means siya lang talaga ang inaasahan ng parents niya. Yes, hindi obligasyon ng anak ang mga magulang, but kung may health condition ng both parents, better to talk to him na lang at dalhin ka together with his parents sa Manila para magkakasama kayo together as a family. You can do business at home habang ang husband mo nagwo-work sa labas. Remember, you both are bonded in the eyes of God and legally speaking as a husband and wife. Teamwork, patience, and understanding should be put into place, diba? His parents were aging and getting weak, so it's all up to you kung saan ka tatayo. Love is sacrifice, patience, and kinds. Proper communication is the key. Ang haba. Pero may punto lahat. In fairness naman. Ito basa pa rin tayo ng mga comments dito. Mahal ko, sabi po ni Arch, irreconcilable differences are another reason kung bakit maghihiwalay ang mga mag-asawa minsan. To avoid separation, mabuti siguro na mag-usap kayo ng masinsinan at i-revisit ninyo ang original plans ninyong dalawa. Sabi naman po ni, hi kayo Randy, Obra, gandang umaga sa'yo Randy. Sabi naman ni Carlo America, siguro yung asawa mo wala pa talagang plano sa'yo since wala naman siyang ginagawa para sa inyo as wife, 'di ba? Ate, okay lang mag-demand ka sa kanya. Wow! Sabi ni Betha, Faye Castro, have a great morning, madam. Have a great morning too. Sabi ni Eliza, ate, nung nagpakasal kayo, package na po ang mga magulang. Di porket iniwan ka ng asawa mo dyan sa province, doesn't mean ginagawa kanyang caregiver. Sabi naman ni Alan Ignacio, keep it up ate, dakilang gawain yan. Mas pagpapalain ka. Lalim ng hinga ko, di ba? Wow! Okay Pero alam mo ako, naniniwala ako na ang pangit lang talaga pakinggan ng part na para kang ginawang caregiver. Kasi, well, kung yun yung talagang naiisip mo, wala akong magagawa dyan. Pero parang ang negative lang na dating. Ang dating is parang pinili ka lang pakasalan para may mag-alaga dun sa mga magulang niya, diba? Yun yung dating. Diba? Pero tingnan mo naman yung siguro brighter side or tingnan mo na lang muna yung mas positibong side ng mga bagay-bagay. Wow!
'Diba? Yung mga magulang ng asawa mo, magulang mo na rin yan nung nagpakasal kayo. So, di ba dapat ang trato mo sa kanila is sariling mga magulang mo din? Kasi magulang siya at minamahal siya ng asawa mo eh. Nandun na tayo sa part na naiwan ka sa probinsya at feeling mo wala kang future. Madadaan yan sa magandang usapan ninyong dalawang mag-asawa. Diba? Tama yung comment kanina. Bakit hindi kayo dalhin lahat sa Manila? Alam ko, hindi biro ang pagtira dito sa Manila, lalo na kung talagang extended family ng bonggang-bongga, diba? Pero, paano naman yung feelings ni Divine? Hindi naman pwedeng isang tabi lang yun just because nag-asawa kayo at alam mo yon na just because part na siya ng family. Tandaan mo kapag nag-asawa kayong dalawa or naging mag-asawa ang dalawang taong nagmamahalan, bubuo na sila ng sarili nilang unit. Hindi sila dadagdag sa pamilya ng kung sino man. Bubuo sila ng sarili nilang unit, ng sarili nilang pamilya. Tandaan po natin na kapag kinasal na yung dalawang taong nagmamahalan, yung mga nanay, tatay, ate, kuya, nagiging extended family sila ng unit na ito. Gets nyo ba? Nagiging extended family na lang sila. Tayo kasing mga Pilipino talagang kumbaga makapamilya tayo, 'di ba? Kahit may asawa na, tutulong pa rin sa mga pamilya. Wala akong nakikitang mali doon because ganun tayo. Actually, ganun ako. Pero lagi natin tatandaan na kapag nagpakasal tayo, ang priority mo na dapat is yung pamilya mo na binubuo. Diba? Kasi ito na talaga yung sarili mong pamilya. Sa ID, kapag halimbawa, in case of emergency, kapag kasal ka na, sinong ilalagay mo? Nanay, tatay mo o yung asawa mo? Dapat yung asawa mo, bakla ka. Diba? Iba naman yung kondisyon na, paano kung wala naman dito sa Pilipinas yung asawa ko, siya pa rin ilalagay ko sa in case of emergency. Sige, try mo! Kakainis. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi dapat, 'di ba? Pero ang sinasabi ko is yun ang priority mo ngayon, 'di ba? Pero sa case mo, wala nga mag-aalaga sa mga magulang ng asawa mo, you have to talk to your husband, 'di ba? Kailangan kausapin mo yung asawa mo na mahal na mahal ko din yung mga magulang mo, alam ko wala mag-aalaga sa kanila. Pero baka naman meron kang plano para sa ating dalawa kasi nauubos din ako. Wow! May mga gusto rin akong gawin. Baka pwede natin pag-usapan to, baka pwede nating ayusin to. Ganyan, 'di ba? Maganda yung sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo. Hindi po pwedeng tumahimik ka lang diyan, 'di ba? Sabi nga nila, dapat masaya kayong dalawa sa marriage ninyo for it to work. Wow! Kasi kung hindi, parehong burangot, laging burangot yung isa naman walang kaalam-alam, walang mangyayari, 'di ba? Sabi ni Ate Baby, sa letter sender po, siguro kausapin mo or mag-usap na lang silang mag-asawa kung paano yung future nila kasama ang mga magulang. Totoo. Sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo sa asawa mo, touch myself na lang. Hoy! Alvin ka talaga. Sabi ni Jem, hindi sagot ang paghihiwalay. Ang magandang gawain dyan ay mag-usap kayo ng maayos. Kung ang plano po ninyo, mas malakas ang instinct ng mga babae. Puro kasi kayo tamang charing. 'Di ba? Pasyarot naman po DJ Lindsay. Here in Big Daddy's Cup, Santa Mesa. Hello! Kamusta naman kayo dyan? Naka-volume up ako dito. Thank you very much. Thank you, Jem! Ergase, mabuhay ka. Big Daddy's Cup, Santa Mesa. Lapit ko lang dyan, baka naman. Kapit bahay ko lang pala yan eh. Taga saan ka ba sa Santa Mesa? Wow! Taga dyan lang ako sa... Ay, nako. Pangga, yun lang yun, no? Sabihin mo sa kanya kung ano yung concerns mo. Sabi ni kapatid ko, nag-comment pa. Mabati naman kami papuntang Nasugbo. Field Seminar, Miss Pressy Diaz. Nawawala yung cursor ng ng computer nito. Wait, ang ganda-ganda computer, walang cursor. Si Miss Pressy Diaz, ang beautiful na si Miss Nelia Carlos, si Sir Ray, Plakdio ba ito? Ayan, si Benjamin Tating, Royal Homes Marketing Corporation Salesforce. Marketing, ay kaya naman pala ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. Baka naman pwedeng diba? Ewan ko sa'yo, Lindsay. Sabi ni Pai, from Occidental Mindoro po, nasa travel lang po ako ngayon. Sabi ni Jem, V-mapa po ako, DJ Lindsay. Talaga? Kim, saan tong Big Daddy's Cup? Hinanap talaga pag ako hindi mo ako binigyan ng libreng milk tea dyan, Ay, nako.
Basta kausapin mo yung asawa mo. Again, hindi masamang maglabas ka ng sama ng loob. Kung yun talaga yung meron ka, ilabas mo yung sama ng loob mo. Pero mas maganda kung mag-uusap kayo ng mahinahon. Okay? Kasi stressed yung asawa mo sa trabaho, tapos stressed ka rin. Kapag nilabas nyo pareho with the same intensity yung inyong mga saloobin, hindi magiging maganda ang kalalabasan. Okay? Chill lang kayo pareho. Pero mag-usap kayo. You have to let him know what's happening inside your head, inside your heart, because that matters a lot. 'Di ba? For your mental health, yung physical and emotional health mo. 'Di ba? Ay, nako. 9:26 ng umaga. Siyempre naman, again, my name is Lindsay. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. Keeping you company all the way till 11 in the morning. Dito pa rin yan sa estasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 1. 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... 9:27 on the clock. Giving you something from Jovit Baldovino. This one is called Ika'y Mahal Pa Rin. Enjoy! Kailangan ba na